Magandang gabi! Andito na naman nga po ako si Gandara para maghatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Digital Recads. Anyway, welcome back po dito sa Gandara SRU na YouTube channel at sa mga bago lang dito, maaari niyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa susunod nating mga balita. And speaking of balita, narito nga at ang ating mainit na pag-uusapan sa gabing ito ay bumapatungkol sa TV ratings ng Tape Bulagta na kung saan talagang literal na bumubulagta sila mula nang hindi na nakakabit sa kanila ang Eat Bulaga. So patuloy po silang nangungulelat sa ratings and inaasahan ngayong Sabado lalo pong mangungulelat ang tahanang malungkot. Tahanang walang pundasyon. Sapagkat grabe po, ang daming pasabog at punong-puno po ang ating Saturday ngayong araw. Bukod dyan, pag-uusapan din natin ang patungkol dito sa isiniwalat ni Pauline Luna na kung saan ay kinagulat naman ng marami. So, lahat po ng yan ay atin pong pag-uusapan mamaya lang. But before that, unahin po muna natin pag-usapan ang tungkol dito sa ipinanggigigil ng ilan po nating ka-Digital Recads sa kalaban ng TVJ sapagkat ayaw pa rin talaga nilang tantanan at tigilan sina Tito, Vic at Joey. Sabi nga po ng iba mga walang kasawa-sawa at kadala-dala ang mga taong ito. Hindi na rin daw nila alam kung saan pa humuhugot ng kakapalan ng pagmumukha ang mga ito. Sabi dito ni Lips for Fernandez, tapos na sana. Kaya lang nag-apila na naman. Kaya ang taong bayan nagagalit uli. Bakit ayaw pang magsara? Totoo po yan. Tapos na sana dapat ito. Maari po kasing hanggang dito na lang. Tapusin na ang issue. Since nakailang laban na rin po, nakailang apila na rin ang tape, di po ba't parati naman pong nababasura at lagi naman po silang talo. O pwede namang stop na po ito dito. Sinubukan naman na nila pero talagang hindi po sila manalo. Kasi talagang lumalabas ang katotohanan na TVJ is Eat Bulaga at wala na po silang magagawa doon. Ang kaso mukhang matitigas po talaga ang ulo ng kalaban at ayaw pong tigilan, ayaw ibigay ang happy ending ng TVJ at Eat Bulaga. Pati na rin po ng mga legit Recads, mga sumusuporta sa kanila. Kung tutuusin, okay naman na po sila sa kanilang title ngayon. Dahil ang pinakamasaya, pwede na nila yung panindigan. Ka-Digital Recads, maaari na silang magsimula at gumawa ng sarili nilang pangalan. At least, di ba, nalalayo po sila sa imahe ng TVJ at ng Eat Bulaga. Dahil ang Eat Bulaga is TVJ lamang talaga. Pero nananatili na ayaw nilang kumawala at kapit-tuko pa rin po sila dito. Sabi nila okay naman ang kanilang commercial loads, maganda at marami. So sana, 'di ba, ipagpatuloy na lamang po nila at magsimula, mag-focus sa kanila na lamang na programa para tahimik na wala na pong issue at matapos na po ang lahat ng ito. Pero wala kaya ang ang galit ng taong bayan hindi po humuhupa at hindi pa rin po nawawala. Patuloy lamang pong nagagalit sa kanila. Kaya wag din sana nilang asahan ng hatred ay mawawala lalo na't patuloy po nilang ginagalit ang taong bayan. Patuloy po nilang inaangkin at kinukuha ang titulong Eat Bulaga na nasa may-ari na. Guguluhin na naman at aangkinin na naman nila. Samantala, sabi ng iba, papaano huhupa ang galit at mawawala ang galit ng taong bayan sa kanila kung may pagpaparatang pa silang ginagawa. Hindi na lamang ba mag-apila, kundi naninira pa ng reputasyon at pangalan kagaya ng kay Attorney Buko. So, hindi naman talaga katanggap-tanggap na pararatangan ka
nasisira po ang integridad ng korte dahil sa mga binibitawan, lalong higit po kasi talagang itong mga tape defenders ang minsan walang preno. Well, mula rin naman ito kay Attorney Maggie, di ba? Pero pinapalaki nga po ng mga tape defenders and sinasabi na napatunayang depektibo ang desisyon ng korte. Paano kaya nila yon? Napatunayan. Baka mamaya yan, tanungin at bigyan sila ng patunay paano nila yan nasabi, nga bells sila. At walang maisagot. Kung bakit daw kasi ayaw na lamang pong magsara. Mas malaki pa daw ang pera na masisave nila kung magsasara sila. Kasi habang nagpapatuloy sila, dinadagdagan lamang di umano nila ang chance na malubog lalo sila at maganda luge. Samantala, Itbulaga update naman tayo ka OG nang mag-guest nga po ang Loini sa Itbulaga kahapon ay maraming nagsasabi na sana i-push daw po si Loisa as Itbulaga guest host. Marami pong natuwa sa kanya at po pwede rin daw po itong gawing permanent co-host. Super talented and bagay daw po siya na maging Daver Kids na maging parte ng Itbulaga. Aba, teka, mukhang nagustuhan po ng mga Daver Cats ang personality ni Loisa, ha? Kagaya nito, true, official TVJ baka naman. I swear, pwede siyang guest host o kahit co-host pa, super talented yan. Bagay yung kalog at bungis-ngis na Loisa sa Itbulaga. Kayo ba, Kaligit Africans, ano ang inyong masasay patungkol dito? Dagdag host na naman ang request. Anyway, patungkol naman po sa ratings January 24 and 25, nangunguna po tayo and parehas pong bulagta. At talunan ang tahanang pinakamasaya dahil sila po ang pinaka-kulelat. Hindi na raw po magtataka ang iba kung sa sunod sa kangkungan, pulutin ang kanilang tahanang pinakamasaya na ipinagmamalaki. So, January 24, 2024, 4.6 tayo. Pangalawa ang Showtime with 3.8. Then, pangatlo, ang tahanang pinakamasaya with 3.0. January 25, 2024, ang Showtime ay 4.2%. Pumapangalawa po siya sa Itbulaga na may 4.6% at kulelat na naman ang tahanang pinakamasaya with 3.0%. O, diba? Nga bells sila ngayon, Kaligit Africans. Magmula ng mawala at maalis sa kanila ang titulong Itbulaga, ay gumagapang po sila at hindi makausad-usad. Gumagapang na lamang at tila ba gumuho ang kanilang mga mundo. Samantala, narito naman ang trivia ni Miss Paulina Luna Soto sa kanya pong baby, sa pangalan ng kanyang baby, Lola Cynthia and Baby Tia. Now you know where the name Tia came from. Marceline, on the other hand, is from her grandfather, Marcelino, Bossing's father. So, ayan, munting kaalaman ang trivia para po sa pangalan ng bunsong anak nila, Poleng and Bossing. Yun pala, doon pala nagmula ang kanyang pangalan. Sa kanya pong lolohin and lolahin na gumulantang po sa marami dahil ito pala ang pinagmulan ng pangalan ni Baby Muchi. Sabi po ni Miss Risa D sa kanyang komento, "Hello Miss Gandara, thank you for your dedication sa pagbibigay sa amin ng mga fans mo ng update. Kahit may sakit ka pa, please drink a lot of water and vitamin C. Hope you get well soon. Have a wonderful day." Wala naman po, Miss Risa D, and thank you so much po sa pag-abang ng aking mga update. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy tayong nag-a-update. Malay nyo naman kasi may nakakamiss na atin pong update sa araw-araw. Ganun din sabi ni Sir Romy Obispo, "Good evening, Ma'am Gandara. Uminom po ng gamot para mawala ang sipon niyo dyan. Ingat kayo dyan. Ang sipon nyo agad."
Sabi naman ni LC Dinogama, maganda rin gabi. Freedom of speech yan. Si Atty. Bueno, nag-share ng opinion niya at channel niya iyan. At saka totoo naman ang paliwanag niya na may aral pati. So, at least nga, di ba, kahit papaano tayo po ay nabibigyan ng kaalaman pagdating po sa batas. So, marami po nag-aabang ng update na Atty. Bueno para tayo po ay magkaroon ng kaalaman hinggil dito. At nagkakaroon po kasi tayo ng advance na update patungkol sa mga mangyayari sa laban ng tape at ng TVJ. And never naman po tayong finail ni Atty. Bueno at ng iba pa pong mga vloggers na attorney dahil pare-parehas na tama po ang kanilang mga sinabi sa laban. Siya pong nangyari naman talaga. Yung mga sinasabi nila, siyang nangyari at for sure mangyayari pa sa laban ng tape versus TVJ. Samantala, sabi ni Sir Lips for Fernandez, maganda rin gabi. Gawa na lang ng istorya yung tape, wala nang nanonood sa fake views. Kung hindi pa tutulong GMA, hindi aabot ng 1K views, kahiya naman sa inyo tape. Yes guys, may tulong na nga po ng GMA. Biruin nyo yun, million subscribers, 30 plus sa GMA, 5 plus million sa Itbulaga. Ngayon, hindi na nila ginagamit. Tape Inc. na. At tahanang pinakamasaya channel ang ginagamit nila. Pero 1K views, no? Doon pa lamang po sa GMA Network. Kung talagang may pakialam ang taong bayan sa kanila, sa dami ng kanilang subscriber, ng kaalawak ng kanilang reach, dapat nangunguna sila. Pero hindi nga bells pa din po sila at sila ang pinakakulelat pagdating sa noontime show. Parang mga saling pusa. So, yun lang po muna guys ang ating update sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pa pong mga balita.